our day 2, okay, of this powerful 3-day life transformation. So alam po natin last week, no, mga coaches, tayo po ay nag-undergo ng what are the 3 steps, no, that we gonna do. We gonna take action on how we gonna transform our lives for the better. So hindi po ito ordinaryong training lang. And in the next few hours, no, this could be a breakthrough to you. Pwedeng ito na po yung breakthrough nyo, no. And let me tell you this, no, na mangyayari lang po yung breakthrough if and only if ready na kayo to take action. So, sino dito yung ready nang mag-take action? Can you please type on the chat box? Ready. Ready na po ba tayo to take action? Can you please type on the chat box action? Action. Because faith without action is dead. Learning without action is dead. Kumbaga, hindi tayo nandito attend lang ng attend, pasok ng Zoom na hindi tayo magkakaroon ng resulta. So, nung kailan yon? Last Saturday, no? Last Saturday, nag-focus tayo sa mastering of the mindset. Okay? Nag-learn ba tayo doon sa mindset? Hello? Tulungan nyo ako, no? Participate kayo dyan, coaches, no? So, nag-learn ba tayo doon sa mindset? Okay, so I hope that meron po tayo doong may mga steps, may mga rituals, may mga strategies, may mga things to do and things not to do. Yung mga bagay na kailangan na po nating itapon. Okay po? At nag-focus po tayo doon sa mindset formation. So, breaking free from limiting beliefs, no? But let me be brutally honest to everybody. A strong mindset without action is useless. Kahit po sinasabi mo, on fire ako upline, magda-diamond ako upline, mag-i-step up na ako upline. Pero kung hindi po tayo magte-take action massively, everything is useless. Success does not come to those who wait. It comes to those who move. Sino ba yung kumikilos? Sino ba yung nag-grind? Sino ba yung kumakausap ng tao? Sino ba yung nag-formulate ng mga small habits? Sino ba yung nagfa-follow ng direction? Sino ba dito sa atin yung continuously nag-grow? Sino ba dito sa atin yung aware ka araw-araw on what you are doing is according to your daily plans? Sino ba dito sa atin yung tuloy-tuloy na nagme-meditate? Sino sa atin dito yung tuloy-tuloy nagme-meditate para tayo po ay matuto? Okay? So ngayon, gusto ko lang paipalam sa inyo na ang dami pong mga taong nangangarap. Kasama tayo doon, nagpaplano, pinag-uusapan po natin yung success, nag-a-attend po tayo ng Zoom, 'di ba? Kausap mo si upline mo. But in times when it comes to action, okay? It times to execute, alam mo, anong nangyayari? Nagiging frozen tayo. Frozen, na-freeze. So, let us not allow the fear, the doubts, and procrastination is still our destiny. Not tonight. Not anymore. Kasi kagaya ng sinabi ni Coach Ching last time, yung utak natin, I really love it. Playground ni Satanas yun. Pinaglalaruan yung isip natin ni Satan. But always remember, as kept on telling you, fears, doubts, worries, self-limiting beliefs, these are all not come from God. Lahat tayo galing sa Panginoon. Yun yung disenyo natin. Yun yung tatay natin. Nilikha tayo, kawangis niya, and we are designed for greatness. And for tonight, okay, we are going to break the cycle. Handa ba kayong basagin natin yun, putulin natin yun? Yung iiwanan mo yung dating ikaw at haharapin mo yung bagong ikaw. Are you ready on that? Are you excited? Hello? Ready ba kayo sa learning na to? Wow! Can you please type on the chat box? We will crush hesitation, eliminate procrastination, and create an unstoppable momentum. Ako po, hataw na po ako. Pero iniisip ko po talaga kayo. That is the reason behind what is in me, what is inside my heart, my mind.
I want to share it with you. Para lumipad man ako, sumabay man kayo sa akin o hindi po ako babagabagi ng konsensya ko na wala akong ginawa to remind you para magsama-sama tayo. Are you with me? Hello? Okay, so excited ba si Upline? Nasasakyan niyo ba ako? Okay, so over the next hour, no, may gitsang oras tayo ngayon dito, we will dive into the exact strategies, no, formulas that will help massive action starting now. Tuturuan ko po kayo ng mga steps, ng mga strategies para makapag-take action po tayo. Ano yung mga bagay na nagde-delay sa atin? Okay? And to set the stage, no, that we have something truly special for you. Before we go into the discussion, okay, you will hear these three powerful leaders, no? Tulungan niyo ako if one will be missing. I hope somebody will just share even few minutes. Three action takers who have walked the path, no? And nandito sila to inspire us with their stories. So we have here Coach Lilia Provido from France, who will share her journey and the power of making fearless decision. Next, we have Coach Anna Vern. I don't know kung nandito na po siya, who will reveal the steps she took to break the hesitation and create momentum in her business. And finally, no, we will hear from Coach Ching Norada, no, who will show us how commitment to massive actions lead to massive result. So these are just the three stories. And any volunteer in absence of Coach Anna Vern, I would really appreciate that. So this three stories, no, hindi lang po ito stories lang, no. They are the proof that when you take action, transformation happens. So alam na po natin kung wala po tayo dito, what gonna happen, no? So after this powerful sharing, we will dive into today's discussion. Okay? Kaya stay tuned po tayo. We will limit the discussion 5 to 10 minutes. Okay po? Para makapag-dive in tayo ng thoroughly doon po sa ating pong topic. I will be giving you the exact blueprint, the formula, the steps to execute right action. Okay ba yon? Hello? I gonna be giving you the exact blueprint, formula, and the steps to execute the right action. So you can finally get the result that you deserve. So I challenge you. Are you just here to listen? Or are you here to transform your life? Can you please give me an answer? Andito ka pa para makinig lang o nandito ka to transform? Can you please type listen if you're gonna listen? I respect that. Can you please type transform if you really want to transform your life? Go, 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 go. I wanna see your response. I wanna see your response faster. Put energy, nasa action po tayo. Nag-dinner na ba kayo? Ako pa nga, hindi pa nagdi-dinner eh. Ba't hindi kayo nagtatype? Coach Candice, transform. Coach Lilia B, transform. Coach Lilia Provido, transform. Bonifacio, wow, transform. Coach Ching Norada, transform. Coach Nikki, transform. So yung iba, hindi kayo magta-transform? Would I assume na nandito lang kayo para makinig? Please type transform. Kasi kung ano po yung ating pong minamanifest, yun po talaga yung mangyayari. Okay? So, because success doesn't wait. Hindi po nagwe-wait yung success. And neither should you. Huwag po kayong mag-antay lang. Okay? So, let's get started. Handa na po ba tayo? Okay? Get started. I'm calling in all the way from France. No excuses. Alam nyo, she is really now busy on her work. Pero every problem got a solution. Kaya magpi-play po kami sa inyo ng video. Talagang ginawa niya to kahit busy yung schedule niya because she want to show to you how action really matters. So, Coach Nikki, okay? Take it away. Play the video.
Hello, good morning. Good morning everyone. Kumusta po ang lahat? Sana ay nasa mabuti tayo lahat In kalagayan. order, Coach Nix. Well, before I go further, I would like to introduce myself. I'm Lilia Provido. I consider myself a pioneer of Live Good. So, makakalculate nyo na po na medyo matagal na ako sa Live Good. Now in gold rank. At na-stuck na po doon, but it wouldn't stop there. I have to do something. Okay, so I would like to tell you a little story why I get involved in Live Good. Nung una parang wala lang, gusto ko lang po itong magkamero ng paglilibangan kasi I'm doing Live Good po pala sa part-time business kasi I'm working as a nanny. I'm a resident here in Paris, France, and I'm doing Live Good as part-time business. So, ayun na po. Nung una, sasali ko lang ang mga kapatid ko, magiging subscriber lang ako. At from there, okay lang. Kasi hindi naman po ako networker. Hindi rin ako mahilig sa ganito. Medyo may pagka-private ako at mas gusto ko yung behind the scene. Pang behind the scene lang ako. But then, ayun na nga. So, nagbinigyan ko ng time ang sarili ko na mag-plug in. Nakikinig ako lagi, naka-plug in ako sa mga mentors, sa mga magagaling na speaker. And so, when I dig deeper, nakita ko talaga yung, wow, ito pala yung Live Good. Ito pala yung hinahanap ko, ang Live Good. Kasi meron pala ako, at the back of my mind, meron pala akong missing pieces of the puzzle na gusto kong gawin, which is hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ayun pala, gusto kong makatulong sa mga OFWs, sa aking pamilya. So, sabi ko, Live Good is one of the answer. Kasi nga, ang dali lang niyang gawin. Kumbaga, pwede siya sa general masses eh. Walang pinipili, basta may wifi at may pangarap. So from then, nag-start na akong magawa ng network. I'll do it just by sending my mga landing page, ganun lang. Hindi ko siya binibigyan ng full attention. Basta, okay lang, parang, yung complacent ako, yung okay lang, I'll take it for granted. Hindi ko masyadong ginawa yung the best ko. Hindi ako nagpo-post ng social media, nakikicopy paste lang ako ng mga, yung ginagawa ko sa normal thing, pero hindi ako talagang walang massive action. So, okay, nag-gold ako, and then attrition came. Yun, medyo heavy. So, ako naman kasi yung tipong yung no pain, no gain sa akin. So, hindi ko yun tinake as yung parang manghihina ako. Tinake ko yun as opportunity na kung ganun talaga eh. Kasi mga businessman kasi, doon nila sinasamantala yun eh. Yung mga pag bumabagsak yung kanilang business, nagkakameron din sila ng panibagong opportunities. So, ang naisip ko doon, okay, maghihintay ka na lang ba? Ganyan ka na lang ba? Nakikita mo na nga na bumababa yung ang daming nalalaglagan na ganun. Hihintay mo lang ba? So sabi ko sa sarili ko, Lilia, you have to step up. You have to get out from your cocoon. Kung hindi ngayon, kailan? So, true enough, ang maganda po niyan, may mga meron talagang mga mentors na napakagagaling, yung talagang malalaki yung puso, gusto talaga nila gusto talaga nila yung makatulong. Ang iba lang, hindi nila na-appreciate yun. Pero
sa kadidinig ko, especially sa mga sinasabi ni Mentor B, when sabi niya, put action, kailangan nating mag-bounce back, kailangan nating mag-ano, na-carried away po ako doon. Tapos, nakinig ako ng kanyang, ng kanyang training about action. Sabi ko, doon pala ako kulang. Wala pala ako noon. Kasi, naging complacent nga ako eh. Yung procrastinating, yung kulang ako sa discipline. Kasi nga, ang lead good kasi is, you can do it in your own pace. Walang magpupush sa'yo. So, ikaw sarili mo, you have to motivate, you have to do it for yourself. Kasi nga, kung ikaw ay kikilos, magiging inspiration ka ng iba. So, para kung ikaw ay naghihintay din lang at stagnant ka, what will happen to your organization? Nothing. So, nag-start ako ng what? And then, andyan naman ang mga mentors. Ang mga mentors po ang nagsasabi ng ito, gagawin mo. Binibigyan tayo ng mga guidelines. So, sabi ko, why not? So, nag-start po ako. Doon ako nag-start ng paggagawa ng journal, nung ano ba yung nagawa ko sa araw na to. Dati po, guilty ako. I didn't do it. Yung mga contact list ko, i-stop ko na yan, I'll do it again. Yung mga halimbawa, in-reject ako. Yung po is sabi ko, parang meron akong, yung ganon, yung ayun sabi ko. Pero iniisip ko rin naman, bakit ko i-take yun? Ako naman nare-reject na naman ako a lot of times eh. So, when people reject, kung na-reject ka lang dito sa pag-invite mo sa Live Good, do it anyway. There's a lot of people. So, ganun po. Naging active ulit ako. Kasi nga yun sa pakikinig ko ng mga things, this is the good thing nung nagagawa. Nung nakikinig ka, na nagpa-plugin ka, nagtitraining ka, nabubush yung iyong moral. Yung self-esteem mo tumataas. So, nag-start na po ako nag-start na ako ng paggagawa ng mga yung pagpo-post ng sarili ko. I mean, nag-endorse na ako ng product with my photo on it. Tapos aside from that, nag-start na ako na mag-talk, na mag-video, and then I posted it. Hindi na ako yung dating Delia na, I care about what people think, ganun. Hindi na po ganun. And then ganitong pagsasalita, medyo hirap ako, pero I need to do it. I need to do action. Kasi may pangarap ako. Gusto kong mag-iwan ng legacy sa aking pamilya. We started from why. Why are you in Live Good? Yeah. Bakit ko to pinasok on the first place? Yeah. Isipin mo uli kung ano yung nag-motivate sa iyo. Ba't ka ba pumasok? Dahil basta financial freedom? Dahil ba gusto mo nang makatulong? So, nag-rethink lang po. Basta, ganun lang. Yun ang mga ginagawa ko ngayon. I put action into it. Hindi ako yung bahala na, hindi na po ngayon. I have to do something. Kung halimbawa, yung busy, yes, lahat naman busy. Pero you do things that comfortable ka. Di ba? So, do things that alam mong medyo awkward, pero alam mo namang gaganda ang resulta. Ganun lang, discipline, motivation. As your deepest why, ba't ka nandito? Ba't ka pumasok? Go forward. Makinig lang sa mga mentor. Ang daming tutulong. So, with that, kailangan ko na po So, yun lang ang aking mga sasabi sa ating lahat na let's just do it. Don't just live good. See you at the top. Wow! Galing-galing. So palakpakan naman po natin ang ating pong recorded sharing ng ating po isa sa mga masisipag na leader, compassionate, dedicated, leader from France, our dear pretty na gorgeous pa. No other than upcoming platinum coach Lilia Probido. Ayan. So, nakapag-resonate po ba tayo doon? Grabe. I can see on her post, nagpo-post na po talaga siya having all the products, no? So, ini-endorse na niya. And of course, yung isa sa process na na-learn ko doon kay Coach Lilia is yung bumalik siya doon sa why. Yung why niya,
'Di ba? At na-identify niya bakit kasi hindi naman ibig sabihin na nagkaroon tayo ng attrition is we have to stop from there. Okay po? So we have to diagnose alin ang mali at alin ang dapat i-correct. At saang part tayo pwedeng mag-grow. Okay, so a round of applause, Coach Lilia Provido. Ayan po, ang daming mga nagbigay dyan ng mga talagang clap-clap, heart-heart emoji. Ayan po. So, ngayon, I gonna be calling in our last sharer, no? Kasi yung isa, nagtago. Nagtago. Sige, okay lang yun. Naiintindihan po, no? Pero, alam nyo, sayang yung opportunity, no? Na binibigyan kayo ng chance, ng apply nyo, nagtitiwala sa inyo. Kasi sign po yan eh. Nandito po tayo, hindi po kayo para i-embarrassed or hindi po para, alam mo yon hindi yun po yung agenda. The agenda, bakit po kayo tinatawag? Kasi unang-una, yung apply nyo, naniniwala po sa inyo. Okay? At yan po din yung perfect time para mag-grow tayo. Yung bang mas ma-build pa tayo. Alam ko magagaling po tayong lahat. Magagaling po kayo. May kanya-kanya po tayong talent na ibinigay ng Lord. Pero kung hindi po natin yan syempre i-share, i-execute, mananatiling ano po yun, useless. Okay? So thank you so much, Coach Lilia Provido, for that wonderful sharing. Ayan po, she wants to leave a legacy. Ayan, so tingnan mo naman, siningit niya lang yung recorded. And actually, she's really now at work. Nakikinig siya sa atin, but she really cannot do the live sharing because she is at work. So, no excuses. Okay, so next, no, bago po tayo pumunta na doon sa ating training proper, hindi ko na po patatagalin, ano, tatawagin natin, isa ito sa ating pong platinum. Okay, hindi nag-attrition, siguro diamond na po to. Okay, I'm sure na diamond na talaga to kung hindi nagkaroon ng attrition, no. Hindi ko na patatagalin. I'm calling in Coach Ching Norada. Coach Ching, come in. Yan. Yung microphone mo, ayusin mo na lang, Coach. Walang sounds. May pa-add po siya as co-host din po para maka-add. Para okay, sige. Co-host. Wait po, ha. Okay. Ayan. Coach Ching, Ayan. naka-ready na. Okay, so ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Grabe po, parang sasabog yung dibdib ko. Ba't kaya ganito ang aking pakiramdam? Parang lagi na po ako nagsasalita pero lagi pa rin akong kinakabahan every time na harap po ako sa ganitong pero nagpapasalamat ako sa Lord kasi alam ko pag kinakabahan ako, gusto ko lagi ako kabahan kasi pag kinakabahan po ako, hindi ako nakadepende sa sarili ko, kundi nakadepende lang talaga ako sa Panginoon. Okay, so bago po ako mag-start, gusto ko lang po talagang pasalamatan ang akin pong napaka-pretty na ah, business partner, no, si Coach Lilia. So Coach Lilia, sobra-sobra po akong proud sa iyo. Sobra akong happy kasi kilala ko talaga yan eh. Talagang ayaw niyan talaga ng totoo yung sinabi niya, gusto niya. Sa ganda niya, ang gusto niya lagi lang talaga siya nakatag ko. Pero ngayon nakikita ko talaga yung mga post niya. Congratulations talaga, Coach. And last week po, napag-aralan po natin, parang masabi kong, ang topic po natin last week doon sa day 1, ay last Saturday doon sa day 1 po, ay yung mastering your mindset. So para sa akin, personally, no, na-diagnose po natin, or ako, personally, na-diagnose ko po, ano ba talaga yung pinaka-problema. Bakit ba na si Coach Ching ay, ang dami ko pong bilang, yes, nag-platinum ako, ang laki ng volume ng tao ko, pero talagang I humbly down myself to admit na hindi po ako talaga naging mabuting leader sa kanila. Hindi po talaga ako naging mabuting upline sa kanila. At
kilalang kilala po ako ng mga downlines ko. And personally, I want to say sorry once again, ano po, sa mga hindi nakarinig na nag-sorry na ako last Saturday, sa lahat na naging pagkukulang ko, mga pagkakamali ko, hindi ko po yun ikinahihiya, guys. Kasi nagpapasalamat ako, nagkamali ako, para malalaman ko kung ano yung tama. Kasi kung hindi po natin malaman yung mali, hindi po natin makikita kung ano yung tama doon sa mali. Di ba? So, nagpasalamat ako sa Lord kasi mas nagiging meaningful lahat itong itinuturo sa atin ni Mentor B dahil sa mga pagkakamali ko, parang kapag na-overcome ko na ito, kasi I'm on the process, guys. I'm on the process. Sabi ko nga, nothing changes until your mind changes. Wala talagang mababago. Kasi na-diagnose na po natin na ang pinaka-main problem ako personally, ba't ba ako ganun? Bakit hindi ko tinutulungan yung mga downlines ko? Bakit hindi ako visible lagi? Bakit hindi ako consistent? Anong problema? Na-diagnose ko lahat, the problem is in my mind. Kasi ang dami-daming pumapasok na negative sa utak ko. Ang taas ng pangarap ni Coach Ching, ang taas ng desire ni Coach Ching na maging mabuting leader ako. Alam mo yung kantang gusto kong bumait, pwede ko magawa. Alam mo yung aarangkada lang ako, tapos babalik ulit ako sa dati. And I hate that style. I hate myself before. Akala niyo po natutuwa ako sa sarili ko, hindi. Dumating po sa punto na ako mismo parang ayaw ko nang tanggapin yung sarili ko, naiinis na ako sa sarili ko. Dumating po ako sa point na parang ayaw ko nang paniwalaan yung sarili ko. Kaya pumapasok po doon yung procrastination, minamamaya-maya ko na, pag may ipapagawa ang mentor ko, maya-maya na, pumapasok doon yung takot, pumapasok doon yung hesitation, what if hindi ko magawa, what if ganito, what if ganyan, kasi because of my negative thoughts. And I praise God na diagnose ko po yun. At ngayon, gano'n na ba ako ka-successful na hindi na pumapasok ang negative thoughts? Guys, hanggat nandito tayo sa mundong ito, si Satan is always there. Like a roaring lions, babantayan ang lahat ng kilos natin para i-distract niya ulit tayo. But I praise God, pinakita ni God yung formula. Sa akin personally, I speak for myself and I hope na maging blessing yung karanasan ko, guys. Kaya nagpapasalamat ako, naging mahina ako dati. Napalpak ako dati para mas ma-appreciate ko yung paano yung may kwento ako sa inyo. Ano po? Mas may kukwento ako sa inyo. So, alam niyo po, ngayon, nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi alam naman po natin na ang tunay na transformation ay nagsisimula sa isipan. Kung paano po tayo mag-iisip, ganun din ang magiging buhay natin. Kung ano yung buhay natin ngayon, yun ang naging result. Kung negative ang ating iniisip, negative din po yung result natin. Lagi nating narinig sa Mentor B yan. At ngayon, salamat sa Lord. Dahil pinaunawa sa atin ng Lord last week. At hanggang ngayon patuloy na naunawaan natin na kung tayo pa ay, ang ating utak ay playground ni Satan. And we have the power to reject Satan na huwag pagloroan yung isip natin. Ngayon po, alam na po natin kung paano natin i-combat. Alam na po natin kung paano natin labanan. Go to the source of strength. Go to the source of wisdom, which is God. Kasi wala talaga tayong kayang gawin kung hindi dahil sa Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, guys. At gusto ko po ngayon this time, di ba lagi nating sinasabi, be the person that you wanted to be. But ngayon, I want to become a person that God wanted me to be. Na ang gusto ni God sa atin, magiging fearless tayo. Magiging limitless tayo. Powerful tayo. Yun yung gusto ng Lord sa atin. At praise God, mula po na naituro ito sa atin ni Mentor B mo na nag-undergo po ako ng ganito. Hallelujah. Kapag na-diagnose po natin yung problem, alam na po natin kung anong action dapat natin gawin. Kasi mahihirapan po tayong maggamutin ang isang sakit kung hindi mo talaga na-diagnose kung ano ba talaga yung sakit mo. At doon po ako nag-start. Ano ba talaga yung problema ko sa sarili ko? Ano ba talagang sakit na mayroon ako? Bakit hindi ko ako magiging consistent? Akala ko enough na yung mayroon akong pangarap. Alam ko enough na yung hugot ko, yung deepest why ko para ma-push ako na magiging determined ako, para ma-push ako na magiging consistent ako dahil deepest why na yun eh. Pero bakit ganun? Kahit hirap na ako,
hirap na ako, hindi pa talaga makalaylay sa mga utang, pero bakit hindi ko pa rin mabago yung sarili ko? Kasi nakita ko na po yung problema. Hinahayaan ko na napaglaruan ni Satan yung mind ko. At this time, in the mighty name of Jesus, pumapasok pa din, yes, kasi nandito pa rin tayo sa world na to. Pero alam ko na kung siya kung paano labanan. Kapag dumating sa isip ko na hindi mo kayang gawin yan, nire-reject ko siya, and I fight it by the power of the Word of God. Romans 8:37, we are more than a conqueror through Christ Jesus. At kinaangkin ko yan. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. At lagi kong iniisip, sino ba ang paniniwalaan natin? Lahat ng negativity, tandaan natin, any negative thoughts sa kaawayan. Once na mayroon ng what if, iba ka, ganito, negative na yan, kay Satanas yan. Ngayon, kanino ka maniwala? Kay Satanas, the father of lies? O sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na naglikha ng langit at lupa, na nilikha ang lahat ng bagay sa mundong ito sa pamamagitan ng kanyang salita lang. And nandoon na po ako yun sa stage na I decide myself to listen only kung ano sinasabi ni Lord. I want to become a person that God wanted me to be. Kung ano yung gusto ng Lord na magiging ako. Dahil I am a child of God. Tayo po ay anak ng Diyos. Diba? So, nandoon na po ako dahil na-diagnose ko yung problema. Ito pala yun. Negative ako eh. Ang dami kong iniisip, ang dami kong takot. Ang dami kong sinasabi, what if hindi ako what if. Ngayon, wala na po ako noon, guys. Nandoon na ako sa application, on the process. Hallelujah, praise God. Nag-start po ako into a small thing. Kasi ang atin pong utak minsan natatakot tayong gawin kaagad yung malakihan. Kasi baka ma-choke naman tayo. Start muna po ako doon sa daily habit na doon sa daily schedule ko. Dati po, paulit-ulit ko naririnig sa training pero hindi ko siya ginagawa. Totoo po yun. Gusto ko pong makilala niya, hindi ko siya ginagawa. Sinasabi ni Abdi na, gumawa ka ng dream board mo, hindi ko na siya ginagawa. Pero gusto kong gawin. Gusto kong gawin, pero hindi ko siya magawa. Alam niyo yun? Gusto kong baguhin, pero hindi ko mabago-bago. So, alam niyo po, sinimulan ko po doon. Gumawa po ako ng daily schedule. Meron po akong oras sa sinusunod, 4 to 5, personal devotional, 5 to 5:30, ganito, 5:30. At even my regular exercise every morning, 30 minutes, nagagawa ko po siya. At sa biyaya po ng Lord na susunod yung schedule. Discipline, kasi si Coach Ching ay wala akong disiplina. Ngayon, kailangan mo talagang disiplinahin ang sarili mo at hindi natin kayang gawin yun kung hindi po tayo kukonekta sa source ng power na which is si Lord. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi po madali ang proseso. Hindi talaga madali. Ilang days, may mga instance po ba na nadadapa? Yes. Pero bangon agad. Bangon agad. Okay, so purihin po ang Lord. Sobrang clear. Kung masusundan po natin lahat ito, guys, sa tulong ng Lord, kung gawin lang po talaga natin, na-diagnose natin yung problema na sa utak, and then ngayon nandun na po tayo sa action. At sinearch ko po, nag-search ako sa Bible, ano bang magandang verse when it comes sa action. Isa lang talaga ang nakita ko doon, marami, pero ang unang pinakita sa akin ni God, yung about sa faith. Faith without action is dead. Diba? Faith is only meaningful when it is demonstrated through action. Ulitin ko po, faith is only meaningful when it is demonstrated through action. So ganun din po, realization without application, it's useless. Nare-realize na natin, na-diagnose na natin kung anong problema, pero hindi ka mag-undergo ng medications, hindi ka rin gagaling. Kasi wala namang action na ginagawa. So anong action? Kung may sakit ka, mag-undergo ka ng medication, anong action? Inumin mo ng tamang oras yung medication mo para gumaling ka dun sa sakit mo. So anong gamot natin? Si Lord. Salita ng Diyos. Panghawakan mo yan. Kasi Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper. Yun yung gusto ng Lord sa atin. And then if you believe that you are the child of God, huwag mong pagdududahan na hindi mo kaya gawin yan kasi bilang anak ng Diyos, sinabi ng Lord, we are more than a conqueror. Alam niyo po, kahit hindi ko nakikita si Mentor B ngayon, hindi ko alam na feel ko
na naiiyak ang upline at mentor ko ngayon. Habang pinakikinggan niya ako at pinasasalamatan ko din ang Lord kasi lagi niya sinasabi sa akin, your failure is my failure. Kasi naniniwala siya sa akin na malaki ang magagawa ko. Sobra yung believe ni mentor ko sa akin, pero ako noon wala akong tiwala sa sarili ko. Okay? So faith is only meaningful when it is demonstrated through action. Kahit anong pananampalataya natin sa Diyos, faith is not enough. Hindi sapat na manampalataya ka ni si Kristo, Jesus, ang anak ng Diyos na matay sa krus at para sa atin, at ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nanampalataya ka, enough na yon? Hindi po. Kasi hindi po enough yung faith lang. Kailangan may kalakip na gawa. So ganoon din po mga kapatid. Nandito po tayo sa action na diagnose na natin ang problema. Yung mga, huwag po kayo matakot magsalita. Kasi pag nagsasalit, kanina po nangangatal po yung kamay ko. Ang batok ko po nangangapal. So mabay pa po yung load ko na biglang nawala. Nag-cramming ako, ang kapal-kapal yung batok ko, hindi ko alam, sobra yung kaba ko. Pero I claim the promise ni Lord. Romans 8:37. We are more than a conqueror through Christ Jesus who loves us. Amen? Kaya, guys, kung isa puso po nating mabuti ang training na to. Kasi tayo na lang naman talagang kulang eh. Sabi nga, di ba, narinig nila Coach Nikki, we need to prepare ourselves na maging ready tanggapin yung blessing na nakalaan talaga sa'yo. Sabi ko nga, yung pagpapala na yan, nakapangalan na yan, this is for Ching Norada. Pero hindi pa maibibigay sa akin ni God kasi hindi ako ready. Hindi ako prepare para matanggapin yung malaking pagpapala na yun kasi wala pa po akong disiplina sa sarili ko. Kung ibibigay ni God yun sa akin, baka ikakapahama ko lang. So I have to prepare myself. Sa panahon na maihanda nyo na yung sarili nyo, guys, maniwala kayo. Effortless. Effortless kayo. Hindi nyo namamalayan, nag-diamond kayo at sasabihin nyo na lang, nag-diamond na ako. Paano nangyari? Kasi, hindi po ikaw yung gagawa nun, kundi sa Lord na. Kasi nakahanda na yan para sa'yo eh. We are bound na maging diamond talaga tayo lahat. Crown diamond. And then ihanda, ang trabaho lang natin, ihanda natin ang sarili natin. Hindi natin kaya sa sarili natin, kaya nga kailangan make God is our partner. Ano po, kaya nga sa inyong number 1 talaga tinuro ni Akbi, yung personal devotional po talaga natin. Connect to the source of power, the source of wisdom, and the source of everything. Okay po, so maraming salamat. So, tandaan natin to, wala pong magyayaring pagbabago. Nothing changes until your mind changes. Okay, at hindi natin kayang baguhin natin kaisipan kung hindi po tayo nakakonekta sa Lord kasi siya lang may power na talagang i-protect at baguhin ang ating kaisipan. Tayo po bilang tao wala. Kaya tayo didepende sa salita ng Panginoon. Okay po, so maraming salamat. Dami ko pang gusto sabihin. Sorry po, Mentor B, napahaba ako. Maraming salamat po, guys. At nawa po, ang aking mga kahinaan ay hindi ko ikinayang aminin sa inyo kasi ang gusto ko po mas makita nyo po, mas nakikita mo kasi yung mas mag-glorify ang Lord kapag nakita na si Coach Ching ganyan yan dati eh. Pero dahil sa Lord, grabe na siya ngayon. Yun yung mas meaningful kaysa kumbaga mabait na talaga yung tao tapos nakilala sa mas bumait pa. Mas ma-appreciate mo yung taong hudlom talaga, sobrang bad. Tapos nakilala si Lord, talaga nag-transform. Kaya yun po ako. Sobrang bilang sinabi ko kay Apbi, hindi po ako leader, Apbi. Hindi talaga ako leader, Apbi. Mahina ako, Apbi. Hindi ako marunong magdala ng tao. Hindi ako marunong mag-handle ng tao. Ganun po ako ka-negative dati. And thankful ako sa mentor ko. Pinagtsatsagaan niya ako kahit ganun ang mga salita ko. Hindi po ako sinukuan ni Mentor B. At naniniwala po ako that Mentor B is an instrument po siya ni God para talagang magkaroon ng katuparan yung pinaka-purpose ni God sa buhay ko.
that to touch many lives for God's glory. Kaya nga Inspire the World Team ang pangalan ng team ko. Yun talaga ang prayer ko, na magiging inspiration sa maraming tao ang team namin, ang team ko, at maka-touch ng many lives para sa kapurihan ng Lord. Okay po, so maraming salamat po. Back to you po, Mentor B. Thank you po. Thank you, guys. Wow, wow, wow! Palakpakan naman po natin si Coach Ching Norada. So ako sobrang relate ako and I'm so proud of you dahil halos lagi kami nag-uusap niyan. Hindi po talaga ganun kadali, no, yung proseso, at I really do understand. Pero ang mahalaga doon, yung mental framework mo is really naka-ready na. Kaya nga po, transformation journey ito, at I want to tell to everybody, mga coaches, na ito pong training natin ngayon, hindi po ito ordinaryong training lang, ha. Kumbaga ito ay talagang transformational journey na pag ito ay ginawa natin at gino through natin, hindi lang po basta nakinig, kumbaga authentic tayo, genuine tayo, intentional tayo na inaaral natin siya, minemeditate natin siya, at ginagawa natin siya. So, wala dito yung isa nating sharer. Okay, so I gonna be diving in. Coach Nikki for a while, at meron lang akong importanteng ano. Coach Nikki, tawagin kita, no? Anong masasabi mo sa mother mo? At nagawa niya to? Can you please share something? Meron lang akong isisingit na gagawin. Okay, importante lang to. Coach Nikki, take it away. How do you find it? So, yun po, sobrang, nababless ako habang napakikinggan ko si mama. Ganun pa rin nararamdaman po niya pag ako yung nagsasalita. So, vice versa, ganun din po yung nararamdaman ko while listening to her. And hello, sound check, so mahina daw. So, I'm really happy and I'm really blessed na nakikita ko yung progress ni Mami. And nagkakaroon kasi kami din po ng session every morning. So, yun, makatuloy-tuloy natin to. Kasi alam ko po, yun nga ang goal namin is to be the mother and daughter tandem na maging diamond dito sa Live Good. Isang gutulong talaga dito sa kanya. Mahihilaan tayo. Kapag medyo sa lang tayo, manghihina talaga at manghihina tayo. Pero wag nating hayaan na parehas tayong mahina. Kumbaga, kapag yung isa na panghinaan, hilain mo lang pataas. Kapag yung isa nang hila, parang hilaan lang kami pataas. So, yun yung kagandahan din po talaga na you're doing Live Good with your family. Yun po yung kagandahan kasi mismo kayong buong pamilya is nagtutulungan kayo to achieve whatever you wanted to achieve, especially in Live Good, yung pagiging diamond o yung success in life. So, ayun, yung po Mentor V, I'm very blessed and thankful po sa Lord talaga kasi na starting po na gumagawa talaga ang Lord sa buhay po naming buong pamilya. Kasi nakita niyo pares naman kami single mom ni Coach Ching. So talagang kung sa pagdating sa financial aspect is really mahirap po talaga. So nagpapasalamat ako sa Lord kasi alam ko this is the breakthrough that God wants sa buhay namin. Personally, sa life ko, sa buong pamilya namin. At nagpapasalamat talaga po ako sa kay Mentor V kasi siya talagang ginagamit ng Lord na pagiging, alam mo yun, nagliliglig talaga si Rocky. Talagang andun siya yung tiyaga niya, yung patience niya talaga. Alam ko hindi lang sa amin, sa ating lahat yung patience niya talaga na she wants to help everyone, tayong lahat. She wants to help us. At nakita ko yung sobrang, alam mo yung puso ni Apbi na gusto niya po talagang tulungan tayong lahat. Kumbaga, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ko na kailangan gawin to eh. Lagi niya sinasabi sa akin, pero ba't niya ginagawa? Kasi gusto niya pong tumulong sa sa ating lahat. Gusto niya po tayong tulungan kung paano niya na-achieve yung life na meron siya. Ano po, meron pa siyang na-achieve. Pero yun, nalahat din tayo na-achieve yung success na pinapangarap din naman natin. So yun pa, I'm very blessed po sa mga napapakinggan ko po ngayong gawing to. Thank you, Lord. Thank you po. Thank you so much. Ayan. So thank you so much, Coach Nikki. And of course, no, I'm looking forward na yung mother and daughter tandem ay bumalik. Okay, i-claim na po natin yan at i-utilize, i-maximize po natin ito pong ating pong transformational journey. Uulitin ko, no, hindi po ito basta ordinaryong training, no? At ngayon, magda-dive in na po tayo sa ating pong main topic. But before I go into it, recap ko lang, no, yung ating pong day 1.
nagkaroon po tayo ng ano, nagkaroon po tayo ng what is this, no? Nagkaroon po tayo ng discussion about mastering our mindset. At recap ko lang po no na ang step 1 na sinabi natin doon ay mag-seek po tayo kay Lord. Seek first God, no? The power of prayer and meditation. And I just hope na bawat isa sa atin ay ginagawa po talaga natin yan every morning. Na bago tayo gumising, gumawa ng kahit ano, ako guilty po ako dyan, ano? Pero I make it a point na nagko-connect ako sa Kanya in every day of my life, no? Pero as much as possible, gawin po natin yung habit na wala muna tayong gumawa ng kahit ano kasi kagaya po sa akin bakit ako guilty when I open my cellphone tatatatatat na yan kaya gusto kong gawin sa sarili ko no cellphone first not unless na hindi muna natatapos yung meditation ko kasi talagang sa busy nating mundong to matitempt po talaga tayo at hindi natin mapapansin gabi na pala nakapag ano na tayo. Kumbaga, gabi na, ayan na. Hindi pala tayo nakapag-pray, nakakahiya sa Diyos, no? So that is step 1. And step 2, recall ko lang to sa inyo, no? And I hope na ma-memorize natin to by heart, na alam mo kung ano yung mga steps na ginagawa mo, na aware ka, para ma-framework yung power of mind. And step 2 is identify and break free from limiting beliefs. So, yung papalitan natin yung ating mga negative na mga self-limiting beliefs na ililista mo yon at papalitan mo yon ng mindset exercise na papalitan mo kung ano talaga ang disenyo mo. Okay? And you are going to transfer yung limiting beliefs mo to become the kind of thought no na dinesign ka ng Diyos. Napapalitan mo 'yon. So there are biblical verses na ibinigay sa atin. Example, you are fearfully and wonderfully made. Isipin mo 'yon ano, you can do all things through Christ that strengthens you. Grabe, kaya mo palang gawin kahit ano. And then you are more than a conqueror. Imaginein mo, these are all promises of God, no? It's written in the Bible na talagang hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Winner ka talaga, 'di ba? And then step 3, nakalagay din doon yung step 3 natin is kaya babalikan niyo po yung posting ko sa inyo, no? If you do some screenshot last time, mag-screenshot po kayo and copy paste niyo po yung post ko sa Facebook sa ating LGSEI Academy because you have to read it over and over and over again hanggang sa alam mo nang disiplinahin yung isip mo. Step 3 is to reprogram your mind for confidence and success. So kumbaga sa computer, pag sobrang tagal na ire-reprogram, 'di ba? Yung cellphone nga pag sobrang bigat na nire-reformat eh. So the same thing din po ng ating pong kaisipan. So kahit positive ka sa daming dagsa na dumating sa iyong dilubyo, 'di ba? Bagyo, talagang lahat para nakadagan na sa iyo ang langit at lupa. So kailangan nating i-reprogram yung mindset na 'yan. And then yung ating mindset shift. And last time, no, nag-undergo po tayo ng meditation. So we do some meditation to really pray, to break through yung ating pong process, paano po natin ma-overcome yung ating mga self-limiting beliefs, doubts, worries, fears, and so on and so forth. At meron po ako nakaligtaan na sabihin po sa inyo, and I want Coach Nikki to please share it on the slides and kindly screenshot on this, no? So, na-realize din natin, ano ka ba? Manok ka ba o sisiw ka ba o agila? Isa ka bang manok o isa ka bang agila? The name of our team is LGSEI and we are meant to soar. So, yun po ang dapat po nating isipin na ang agila, lumilipad po yan higit pa sa taas ng bagyo. So, Coach Nikki, can you please share to me, bago tayo pumunta po doon sa ating pong day 3, so we have this homework para doon po sa day 1 program. So, ito pong ating pong day 1 program, isama po natin ito na we have to kindly screenshot this one, ano? This is very, very important. Homework nyo po ito, assignment nyo po ito. So, kahit anong turo ko po dito, not unless you gonna do your part, yung ating pong ginagawang transformational journey, magiging useless.
So, ako guys, I want to tell you na gusto ko na pong lumipad. Ang dami ko pong mga dapat gawin. Hindi ko to magawa kasi I want nakasama ko po kayo because I love you all. I want to see success in you. I want you to reach into your diamond journey. Okay po? Gusto ko pong maging diamond kayo. At naniniwala akong kaya nyo yun. So, at this very point in time, I don't care kung ilan po yung tao na gustong mag-diamond, na willing pong mag-execute, willing pong mag-go through ng process at ayusin po ang lahat. Okay po? Kasi kahit anong ganda po ng ating program, kahit anong ganda po ng ating mga strategies, kung ang ating pong isip ay hindi po naka-align sa ating pong pupuntahan, isasabotage lang natin yung napakagandang opportunity po ng Live Good. Okay? So here is your assignment. So you have to spend at least 5 to 10 minutes in prayer. And bakit po humina halos di na marinig kayo? Kailangan nyo po sigurong i-reset. Sound check muna po tayo. Maayos ba yung sound ko? Siguro po Coach Rodolfo, minsan kasi pag may tumawag po sa phone nyo at na-interrupt po yung ating pong na-interrupt yung call nyo, humihina po yan. So what you gonna do is reset nyo po yung phone nyo para pasok po uli kayo sa Zoom para mas marinig nyo po ito ng maliwanag. So Christopher, sabi ni Coach Christopher, maliwanag naman po. So, okay. So your homework for today is you have to spend at least 5 to 10 minutes in prayer and ask God to renew your mind. So, hingin po natin yung self-limit, yung ating pong divine intervention ni Lord sa atin kasi God is an amazing God. Alam niyo po, meron pong comment na narinig ko po sa isang leader, no? Sabing ganon, nalungkot naman po ako. Ano daw ba yung pinasukan yung Zoom? Prayer meeting daw ba yon? Bible study daw ba yon? Guys, may Live Good family. Wala po tayo kung walang Diyos. Kahit anong galing po natin, kung wala ang presensya ng Panginoon, we are totally nothing. And as a child of God, our responsibility is to humble down. To humble down, to have a humble heart, take that kind of obedience. Obedience to God, obedience to your upline. Paano ka mag-grow kung hindi ka nga sumusunod sa upline mo? Pag wala yung tinatawag na obedience, ano ba yung obedience? To love one another. I'm doing this because of love. And what else? To be grateful. Magpasalamat po kayo because to tell you honestly, hindi naman po lahat ng mga team ay meron po tayong mga ganitong program na you have to leverage it, mga coaches. Hindi po ako nagmamagaling, pero having this kind of program that will help you to transform and become a better you, a better leader, at a better person, yung team mo, tangay mo, imaginein mo, may 3 tao ka dito na nandito sa Zoom, same ang wavelength sa'yo, what will happen to you? Kung may 5 leader ka na nandito sa Zoom, what will happen to your organization? So that is the power. So your assignment here is mag-pray po tayo, consume at least 5 to 10 minutes in prayer, and ask God to renew your mind. Next one is identify and replace at least 3 limiting beliefs with God's truth. 'Di ba? So, nag-identify tayo doon. Ano ba yung mga God's truth? 'Di ba? Sinabi natin kung paano tayo dinesign. Sinabi ko na po sa inyo. Psalm 139.14, verse 14. You are fearfully and wonderfully made. You can do all things to Christ who strengthens you. Philippians 4:13. You are more than conqueror, 'di ba? Romans 8:37. Have that kind of affirmation sa inyo na yung mga self-limiting beliefs mo, matanggal 'yon, ma-eliminate 'yon at mapalitan 'yon ng salita ng Diyos, ng pangako ng Diyos. And speak your affirmations out loud and write them down. So, after these slides, may ipapakita po ako sa inyong self-declaration para you have to literally do it, process it every morning, every day of your life. And then journalize your thoughts and breakthrough. What did God reveal to you today? Ano yung ipinahiwatig ng Diyos sa iyo sa araw na yon?
Nung nagpe-pray ka, ano yung naramdaman mo? You know what, guys? 'Di ba nasabi ko na sa inyo noon last time, when I was totally down, devastated, nagpe-pray ako ng almost 2 hours. 2 hours. Yung praise and worship ko, almost 1 hour. Kasi talagang hindi talaga ko maramdaman. Kaya papunta na ako ng depression. Papunta na ako ng anxiety. Gusto ko na lang matulog ng dire-diretso. But through the power of God, continuously praying na nagpe-pray ako ng nakadapa sa kama ko, taob. And I tell God, Lord, I surrender to you everything. Lead me to the right people. Lead me to the people who are in need of the opportunity, in need of the product. Bring me back to you according to your design. Coaches, nagulat na lang ako isang araw. Nandun na ako sa balik ulit ako. Kasi yun yung buhay ko na nag-roller coaster. Umangat ako, bumaba ulit. I made millions, I lost them all. So, ako, hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo, pero we have almost the same pattern, ano? Yung ups and down ng buhay natin. So, ito pong homework natin, please gawin nyo po yan. Paki-screenshot nyo po yan, okay? Make it a task. Gawin nyo po yung task. Can you please do it? Okay? Sabihin nyo po yun, that is your task. Can you please type a task in the chat box? And then next, no? Punta na po tayo doon sa ating pong self-declaration. Okay, thank you Coach Nix, no? And we will proceed. So, punta na tayo doon sa ating pong self-declaration. Ito na yung last na part po sa ating pong day 1. So, I would suggest pwede nyo po itong i-print. Mag-print po kayo, ilagay nyo po yan sa gilid ng kama nyo. This is so powerful. Kasi ako po, nung time na nag-uumpisa pa lang po ako sa network marketing, when my upline told me that you need to have your dream board, I do my dream board. Tinitingnan ko siya lagi, promise. At nung sinabi sa akin, sulat ko kung ano yung mga pangarap ko, sinusulat ko po. At araw-araw binabasa ko po yun, araw-araw binabasa ko po yun, araw-araw binabasa ko po yun. Hindi lang isang beses, 3 beses, umaga, tanghali, gabi. Nung sinasabi ng upline ko na, pumunta ka sa salamin, sabihin mo, good morning, Diamond Vilma, literally I do it. Hanggang maramdaman ko that I am designed for greatness. May proseso para ma-identify mo at makilala mo kung sino ka talaga. At anak ka ng Diyos. Ngayon, ito po yung ating pong declaration. I just hope that you gonna read together with me. Okay, here we go. 3, 2, 1. I am a child of God. I am strong, courageous, and confident. I am created for greatness. I break free from every limiting belief, and I walk in the power and wisdom of God. I soar like an eagle, and nothing can ever stop me. Amen. So, if you gonna read this, di ba? Gusto mong dagdagan mo yan. But I just give you a certain guideline kung paano ka magdi-declare sa sarili mo sa maghapon na yon. And in doing all this step, no? Step 1, step 2, step 3, at ilang step yon, ano? Step 3, we have 3 steps that we have to go through. And then you are doing your assignment, no? Ginagawa nyo po yon. And one day, isang araw, you are already unstoppable. Kahit anong mga challenges na dumating, ako, nangyayari naman po yan sa akin eh. Pero yung mind over matter, it doesn't matter anymore. Yung matalo pa ako ng devastation, discouragement. Oo, emotional ako, yes. Naapektuhan ako. Pero part ng growth process ko yon. Okay? Part ng growth process ko yon. So, I hope na nag-learn tayo nag-sink in sa atin ang day 1. Ready na ba tayo sa day 2? Can you please type on the chat box? Ready. Type nyo po dyan sa chat box kung ready na po kayo para sa day 2. Okay, mga coaches. At pupunta na po tayo doon sa ating pong power of actions. Okay, so meron po tayong, okay. Andito na ba yung isang sharer natin? So, Coach Ana, I think I will call you next time at napuputol po yung ating pong momentum.
We've been expecting you to be early. Andito na ba siya? Nakapasok na ba siya? Okay. Coach Anna Vern, can you please type yes? Kasi hindi na ako makascroll. So anyway, sa lahat ng nag-share for tonight, Coach Lilia Probido, Coach Ching Norada, okay, Coach Anna, I gonna postpone you for next natin na meeting. Now, it's about time for us to really proceed, no? Proceed na po tayo. So, please type on the chat box kung tayo po ay ready. Habang prepare ko po ito. Okay, hello, shout out po tayo dyan sa ating mga coaches na nandyan po sa atin po sa live, okay? Can you please type on the chat box, ready na. O yan, ready na po tayo. Nag-resonate ba sa inyo yung day 1? Nag-resonate ba? Can you please type 1 if yes? Please type 1 if yes kung nag-learn tayo ng marami sa day 1. Okay. Useful ba yung day 1 sa atin? Kasi pag naayos na po natin yung day 1, pupunta na po tayo doon sa day 2. At yung day 2 na to is really very, very important. Okay? So, nakikita niyo po yung aking pong screen. Can you see my screen on the, can you see my PowerPoint on the screen? Nakikita niyo po? Okay. So, kung sino man po yung ating mga leaders na wala po dito, I hope na you're gonna share this. This is really very, very useful. Okay po. Gusto nyo talagang umangat ang inyo pong mga team. Okay po. Turuan nyo po silang mag-plug in. Turuan mo po silang mag-obey. Turuan nyo po silang mag-humble down. At turuan nyo po silang mag-undergo po ng process. Kasi wala po talagang shortcut sa success. Ginawa na po natin yan. 2 years na po tayo sa Live Good. Ang ganda na ng dami-dami na po natin mga approaches, ang dami na po natin mga strategy and everything, ang dami na. Pero since may problema po tayo at tayo yon, hindi si Upline, hindi si Live Good, tayo mismo. At ito po yung pinoprocess po talaga natin. So, can you see on the screen? Nakikita po ba? Okay, nakikita nyo po ba sa screen? Okay. Meron ba ako nakikita? Wait lang. Okay. Help me po if you can see something on the screen. Meron ba nakikita? I will share po, Coach Rodolfo, sa susunod na po ako magtatawag po sa inyo or later po at what time check now, right now? Time check is already 9:49. We will be running short of time na po. So, yung mga mag-share po, I will call you next time po, no? So, para at least mas may matapos po natin ito at marami pa po akong sasabihin. Okay? So, let's now go to the sharing process. To the